Habang pinagmamasdan niya ang bawat kilos ng lalaki, isang baluktot at nakakakilabot ng ngiti ang gumuhit sa gilid ng labi ng babae. Dapat sana ay magkaaway ang dalawa, ngunit ngayon, nahulog sila sa magulong sapot ng emosyon dahil sa isang sopistikadong plano. Nagsimula ang lahat ng ang kriminal na detective na si Hejun ay tumanggap ng bagong kaso. Isang babae ang tumawag sa pulis matapos niyang madiskubre ang bangkay ng isang lalaki sa tuktok ng bundok. Si Hejun ay veterano na. Marami na siyang taon sa serbisyo at kilala siya sa paglutas ng mga kaso. Ngunit sa sandaling pumasok siya sa investigasyon, naramdaman niyang may kakaiba tungkol sa asawa ng biktima, isang babae na nagngangalang Sorey. Si Sorey ay isang imigranteng Chino na nagtatrabaho bilang caregiver sa Korea, at lahat ng kumukuha sa kanya ay pumupuri sa kanyang dedikasyon. Karaniwan, kapag namatay ang isang asawa, kahit hindi umiiyak ang babae, inaasahan mong malungkot siya, ngunit si Ray, nanatiling walang emosyon nang makita ang bangkay ng kanyang asawa. Sa gitna ng interogasyon, bigla pa siyang napatawa. Agad na nag-ingat si Hejun at nagsimulang hukayin ang kanyang nakaraan. Ang natuklasan niya ay isang tambak ng record mula sa na nagpapakita na siya ay biktima ng domestic abuse sa loob ng maraming taon. Sa una, inisip ni Hejun na isa lamang siyang kawawang babae na nagdusa sa kamay ng malupit na asawa. Hindi niya alam na ang mga dokumentong iyon ay eksaktong gusto ni Sorey na matagpuan niya. Alam ni Sorey na kung ang pulisya mismo ang makakadiscover ng mga record, magiging daang beses na mas kapanipaniwala kaysa kung siya mismo ang magkukumpisal. Dahil kung ang isang babaeng binubugbog ay mawalan ng asawa, sino ba ang magugulat? Kahit na ginawa siyang sospek, nakahanda na si Sorey sa kanyang susunod na hakbang. Habang iniutos ni Hejun ang autopsy, sinimulan din niyang subaybayan ang kinaroroonan ni Sorey sa araw ng insidente. Ang mga record niya ay nagpakita na nasa bahay siya ng kanyang amo buong araw, at kinumpirma pa ito ng caregiving agency. Ang perpektong alibay na ito ay unang layer lamang ng kanyang plano. Pero ang totoo, kapag masyadong perpekto ang isang alibay, mas nagiging kainahinala ito. Sa realidad, hindi talaga siya nasa bahay na iyon. Palihim niyang nilagyan ng sleeping pills ang kanyang amo, pinalitan ang kanilang mga cellphone, at dumaan sa bintana para makaiwas sa mga security camera, na lumikha ng pekeng eksena para magmukhang hindi siya umalis. Nang tumawag ang agency para kumustahin siya, nakapagtayo na siya ng matibay na ebidensya. Pagkatapos, umakyat si Sorey Ray sa mapanganib na bitek ng bato sa bundok at nagtago. Nang makarating ang kanyang asawa sa tuktok at nabulag ng tanawin, tinanggal niya ang safety rope at itinulak siya ng malakas. Diretso siyang nahulog sa bangin. Matapos siguraduhin na wala na itong hininga, tahimik siyang bumalik sa bahay ng kanyang amo na parang walang nangyari. Inakala niyang nakaligtas na siya. Ngunit kinabukasan, natagpuan ng isang kaibigan ang bangkay at tumawag sa pulis. Mabilis lumabas ang resulta ng autopsy. Natagpuan ang mga skin cell ni Sorey sa ilalim ng kuko ng biktima. Agad siyang ipinatawag ng pulis para sa DNA sample. Habang kinukuha ang sample, napansin ni Cory na nakatitig ng matindi si Hejun sa kanyang mga kamay. Doon niya biglang tinanggal ang benda at itinaas ang kanyang palda, ipinakita ang sariwang sugat sa kanyang hita. Sa katotohanan, sinugatan na niya ang sarili bago pa man, naghihintay ng tamang sandali para magpakitang gilas at gawing kapanipaniwala sa pulis ang kanyang kwento. Nang marinig ni Hejun ang kanyang paliwanag, bigla siyang napatawa. Ang tawa niyang iyon ay taktika, isang paraan para masira ang pader sa pagitan nila at mapababa ang depensa ng babae. Doon nagsimula ang laban sa psikolohiya, ngunit hindi basta-basta si Sorey. Sinagot niya ang mga tanong gamit ang translation app sa kanyang telepono at nagbanggit pa ng kasabihan. Ang matalino ay mahilig sa tubig at ang mabait ay mahilig sa bundok. Ngunit idinagdag niya na hindi siya mabait na tao. Mas gusto niya ang dagat. Kalaunan, inilabas ni Hejun ang kanyang medical records at diretsahang tinanong, pinapahirapan mo ba ang sarili mo dahil tamad kang umakyat ng bundok? Hindi siya nagbigay ng tuwirang sagot. Sa halip, sinadya niyang magkamali ng salita at nagsimulang tumawa. Nakakatawa rin ito kay Hejun kaya tumawa siya kasama niya. Mula sa sandaling iyon, nagbago ang buong pag-uugali niya patungkol kay Sorey. Alam ni Hejun na mahilig si Sorey sa dagat, kaya todo bigay siya at umorder ng 2 premium seafood sushi set na ipinadeliver diretso sa interrogation room. Pagkatapos nilang kumain, naghanda pa siya ng sipilyo, toothpaste, at bagong benda para sa kanya. Habang pinagmamasdan ang bawat galaw ni Hejun, naisip ni Sorey, nakuha ko na ang tiwala niya. Kapag nagpatuloy ito, makakalaya ako. Ngunit sa likod ng saradong pinto kasama ang kanyang mga kasamahan, hindi pa tuluyang nawawala ang hinala ni Hejun. Kahit mukhang nagdurusa si Sorey Ray, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, huwag magpaloko sa itsura niya. Kinagabihan,
Nag-set up siya ng stakeout malapit sa bahay ni Sorey. Sa pagkakataon, maagang bumangon si Sorey para pakainin ang pusa at dumaan mismo sa tabi ng kanyang sasakyan. Agad niyang napagtanto na binabantayan pa rin siya. Sa mga sumunod na araw, walang tigil siyang sinundan ni Hejun, ngunit ang nakikita lang niya ay isang palabas na ginagawa ni Sorey para sa kanya. Si Sorey ay bihasa sa psikolohiya. Sa gabi, kunwari nilalamon siya ng kalungkutan. Nakaupo mag-isa at umiiyak. Mula sa malayo, unti-unting lumambot ang puso ni Hejun. Nagsimulang matuno ang kanyang mga pagdududa, at naramdaman pa niyang gusto niyang lapitan at damayan siya. Hindi niya alam, ang bitag ni Sorey ay dahan-daang humihigpit sa kanya. Pagkalipas ng isang linggo ng pagmamasid, nang walang nakikitang red flags, nagpa siyang sumuko. Dahil sa pressure mula sa kanyang mga nakakataas, naghanda siyang ideklara ang kaso bilang aksidenteng pagkamatay. Ngunit biglang may ibinagsak na balita ang kanyang subordinate. Noon pa man sa China, si Sorey ay minsang naging sospek sa pagpatay sa sariling ina, at tumakas siya papuntang Korea bago pa maresolba ang kaso. Lubos na nabigla si Hejun at agad na naglabas ng summon para kay Sorey. Nais niyang makuha ang katotohanan ng tuluyan. Sinabi ni Sorey na pumunta siya sa kanyang bahay para makapag-usap sila ng pribado. Kahit labag sa protocol, gusto niyang marinig ang paliwanag mula mismo sa kanyang bibig. Sa puntong ito, hindi niya namamalayan na sa pagbibigay ng impormasyon sa isang sospek, nilabag na niya ang mga alituntunin ng disiplina. Bukod pa roon, hindi niya rin napansin na nahulog na ang loob niya sa babae. Mabilis siyang nagpalit ng formal na suit at nagmadaling sumakay sa kotse, tumingin pa sa salamin para ayusin ang kanyang buhok sa daan, na para bang papunta siya sa isang date kaysa sa isang interogasyon. Nang harapin ang kanyang mga tanong, inamin ni Sorey na siya mismo ang pumatay sa kanyang ina, ngunit iginiit niyang tinupad lamang niya ang huling kahilingan ng kanyang ina na may cancer. Pagkatapos ng matinding chemotherapy, nakiusap ang ina sa kanya na palayain na siya, at sinabi pang dalhin ang kanyang abo sa Korea upang hanapin ang kanyang lolo. Ikinwento ni Sorey ang matinding pagkakasala na kanyang naramdaman bago niya tuluyang ginamit ang 4 na fentanyl pills upang ihatid ang ina sa huling hantungan. Naghanda pa siya ng 4 na tableta para sa sarili, balak na sumunod sa ina matapos ang libing, ngunit nagbago ang isip niya nang makilala ang kanyang kasalukuyang asawa. Pagkatapos, inilabas ni Sorey ang isang whistleblowing letter na nagsasabing ang kanyang asawa ay matagal ng tiwaling customs official na kinikikilan. Iminungkahi niyang ang pagkamatay nito ay may kaugnayan sa iskandalo, ngunit hindi na pinakinggan ni Hejun ang bahaging iyon. Nakatuon siya sa isang tanong, bakit mo pinakasalan ang lalaking iyon? Sa wakas, nagbukas si Sorey tungkol sa kanyang nakaraan. Sa matinding init ng tag-init, ikinulong siya sa fish hold ng isang barko, palutang-lutang sa dagat sa loob ng 10 araw, nagugutom hanggang sa maging butot balat at balot ng dumi. Ang kanyang asawa ang nakakita sa kanya sa pinakamababang yugto ng kanyang buhay at nakarinig ng buong kwento niya. Habang ikinukwento ito, palihim na minamasdan ni Sorey ang reaksyon ni Hejun, at pabirong tinanong pa siya, kanino bang bahay ang binabantayan mo gabi-gabi? Alam ba ng asawa mo ito? Sa buong oras, si Sorey ang may kontrol sa laro, ginagabayan si Hejun mula simula hanggang wakas. Kinabukasan, nakakita si Hejun ng suicide note sa kumpanya ng biktima. Nakasaad sa sulat na dahil sa maling paratang ng pagtanggap ng suhol, pinili niyang mamatay upang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Ang sulat ay na-print mula sa computer, ngunit tunay ang pirma. Ito ang pangalawang backup card ni Sorey, ang pagpapanggap na nagpakamatay ang kanyang asawa. Dahil sa ebidensyang ito, opisyal na isinara ni Hejun ang kaso bilang suicide at tinapos ang investigasyon. Gayunpaman, hindi kumbinsido ang kanyang kasamahan. Sa kalasingan, sumugod ito sa bahay ni Sorey upang gumawa ng gulo. Pinalabas ni Hejun ang kanyang kasamahan at nanatili upang tulungan si Sorey maglinis. Sa puntong ito, hindi na niya namamalayan na lubos na siyang nahulog sa bitag ng babae. Umabot pa sa puntong inimbitahan niya si Sorey sa kanyang apartment para maghapunan. Pagpasok ni Sorey, agad niyang napansin ang nakagawian ni Hejun na ipaskil ang mga case documents sa dingding upang suriin ang mga ito, kabilang na ang file ng kanyang asawa. Sa pagsunod sa kanyang mga pahiwatig, nagawa ni Hejun na matunten ang isang sospek na matagal nang nawawala. Ngunit imbes na umamin, pinili ng lalaki na kitilin ang sariling buhay. Ang pagkabiglang ito ay nagdulot ng matinding pagbagsak kay Hejun. Matagal na siyang dumaranas ng chronic insomnia at anxiety, at lalo pang lumala ang kanyang kondisyon. Buong gabi siyang nakaupo sa harap ng caseboard, tahimik at walang kibo. Nang marinig ang balita, agad na pumunta si Sorey gamit ang dahilan na tutulungan siyang mag-relax.
Sinunog niya ang lahat ng litrato sa board, kabilang na ang ebidensyang maaaring magturo sa kanya. Sa sandaling iyon, labis na nilamon si Hejun ng pagkamuhi sa sarili kaya hindi niya napansin ang kaina-hinalang ginawa ni Sorey. Ang naramdaman lang niya ay ang init ng presensya ng babae. Isang antas ng pag-unawa na hindi niya naranasan sa 10 taon ng pagsasama sa kanyang mahigpit at dominanti na asawa. Gabing iyon, umupo si Sorey Ray sa tabi niya, at ang malambot na tunog ng kanyang paghinga ang nagpaidlip sa kanya. Sa malabo at malalim na atmosfera, si Hejun na hindi nakatulog ng 1 linggo, sa wakas ay nakatulog ng mahimbing. Mula noon, palaging nasa tabi niya si Sorey, tinutulungan siyang dahan-daang makaalis sa dilim. Naging obsessed si Hejun sa mga pribadong sandali kasama siya, kumpara sa kanyang asawa na palaging nangingibabaw. Para kay Hejun, si Sorey ay tila gamot sa kanyang midlife crisis, ngunit hindi niya alam na lahat ng ito ay palabas lamang. Ginagawa ni Sorey ang lahat upang masiguro ang kanyang ultimate get-out-of-jail-free card. Mabilis silang naging lihim na magkasintahan. Ngunit nang akala ni Sorey na ligtas na siya, isang malaking balakid ang dumating. Isang araw, tinutulungan ni Hejun si Sorey sa pag-aalaga ng isang matandang lalaki na mag-isa lang nakatira. Sa pagkakataon, napansin niyang ang telepono ng matanda ay eksaktong kapareho ng kay Sorey Ray. Mas kainahinala pa, ang matandang ito ay bahagyang paralisado at may Alzheimer's. Ngunit sa mismong araw na namatay ang asawa ni Sorey, ang telepono ng matanda ay nag-record ng mahigit 100 palapag na pag-akyat. Agad na nag-ingat si Hejun. Sinundan niya ang mga pahiwatig at nabuo ang nakakatakot na katotohanan. Malamang ay hinintay ni Sorey na makatulog ang matanda, pinalitan ang kanilang mga telepono, at dumaan sa likod ng bintana upang makaiwas sa security cameras. Ginamit niya ang telepono ng matanda upang sagutin ang tawag ng agency, na lumikha ng perpektong alibay. Pagkatapos, umakyat siya sa bangin at nagtago sa bitek ng bato. Sa oras na matapos ang nakakapagod na pag-akyat, ang bilang ng hakbang sa telepono ng matanda ay umabot ng eksaktong 130 palapag. Nang lumabas ang katotohanan, lubos na nadurog si Hejun. Napagtanto niyang mula pa sa simula, isa lamang siyang pyesa sa chess game ni Sorey. Hinarap niya ito gamit ang telepono. Nang makita ni Sorey na nahuli na siya, kalmado niyang inamin ang lahat. Siya mismo ang naghanda ng whistle-blowing letter. At habang abala ang kanyang asawa sa musika, pinalitan niya ang appeal letter ng suicide note. Palihim pa niyang nirecord ang kanilang pag-uusap, niyakap si Hejun para lamang mahuli siyang magsabi ng bagay na magagamit laban sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahan, hindi niya balak arestuhin si Sorey. Sa halip, sinabi niyang sirain ang telepono ng matanda upang manatiling nakabaon ang katotohanan. Lubos akong nawasak dahil sa iyo, wika niya, at pagkatapos ay lumakad palayo. Sa una, hindi maintindihan ni Sorey ang kanyang ibig sabihin. Doon lamang niya naintindihan ang ibig sabihin nang tignan niya ang kahulugan ng salitang, shattered. Totoo, lubos na nabasag ni Sorey ang puso ni Hejun. Pagkatapos nito, lumipat si Hejun sa lungsod kung saan nakatira ang kanyang asawa, sinusubukang takasan ang nakaraan. Ngunit habang pilit niyang kinakalimutan, lalo lamang nagiging malinaw ang mga alaala. Lalong lumala ang kanyang insomnia, umabot sa puntong kailangan niyang gumamit ng respirator para lang makatulog ng ilang minuto. Kahit sa harap ng pag-aalaga at pag-aalala ng kanyang asawa, nanatiling malamig at malayo ang kanyang puso. Isang hangkag na buhay ang kanyang tinitiis sa loob ng 1 buong taon, hanggang sa yumanig ang lungsod sa isa na namang malagim na pagpatay. Isang biktima ang tinaga ng higit 20 beses sa brutal na atake. Ang detective na naatasan sa kaso, si Hejun, at ang asawa ng biktima, walang iba kundi si Sorey. Agad na isinama ni Hejun si Sorey sa listahan ng mga pangunahing sospek, ngunit hindi sang-ayon ang kanyang mga kasamahan. Base sa kalikasan ng mga sugat, iginiit nila na kaliwete ang salarin, samantalang hindi naman kaliwete si Sorey Ray. Hindi maipaliwanag ni Hejun ang kanyang lihim na nakaraan kasama si Sorey sa kanyang team, ngunit nanatili siyang kumbinsido na ang kasong ito ay may pangalan ni Sorey na nakasulat dito. Sa ikalawang interogasyon, ginampanan ni Sorey Ray ang papel ng biktima ng perpekto, mariing iginiit na inosente siya. Sinabi niyang hinahabol ang kanyang asawa ng mga debt collectors. Ayon sa kanya, nagkunwari itong stock analyst para makalakam ng investment funds, ngunit nawala ang lahat ng pera. Ikinwento pa niya na lumipat sila sa bagong lungsod para magtago, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Hejun. Para sa kanya, isa lamang itong kalkuladong dahilan para makaiwas sa sisi. Kalaunan, lumabas silang dalawa para kumain, ngunit ibang-iba na ang atmosfera. Wala ng premium sushi. Isang simpleng hotdog lang ang iniabot ni Hejun. Sinimulan niyang canvassang sa paligid ng crime scene gamit ang larawan ni Sorey, at bigla siyang nakahanap ng ebidensya.
Isang magkasintahan na nagpipicture malapit doon ang aksidenteng nakakuha ng imahe ni Sorey sa background. Sa larawan, ibang kulay ng damit ang suot niya kumpara sa nakita ni Hejun nang dumating siya sa eksena. Mas kainahinala pa, nakuhanan siyang parang may itinatapon sa dagat. Gamit ang lead na ito, ni-raid ni Hejun ang bahay ni Sorey. Sinuyod niya ang bawat sulok at natagpuan ang mga sinunog na piraso ng tela sa furnace sa likod ng bahay. Ang kulay ay eksaktong tumutugma sa outfit na nakita sa larawan. Sa harap ng ebidensya, nanatiling kalmado si Sorey. Ipinaliwanag niyang matapos ang kanyang paglalakad, pag-uwi niya ay natagpuan niyang patay na ang kanyang asawa sa pool. Alam niyang may matinding takot si Hejun sa dugo, kaya sinabi niyang tinanggal niya ang dugong tubig sa pool, hinugasan ang katawan ng asawa, at nilinis ang buong eksena. Ipinahayag pa niyang sinunog niya ang damit na may dugo para lamang makaiwas sa hinala ng pulis. Pagkatapos, binitiwan niya ang pinakamalakas na linya. Sinabi niyang ginawa niya ang lahat ng iyon para kay Hejun. Ngunit hindi naniwala si Hejun. Agad niyang iniutos ang pag-aresto kay Sorey dahil sa pagtamper ng ebidensya at isinailalim siya sa pinakabagong lie detector test. Kahit walang lumabas na kakaiba sa resulta, tumanggi pa rin siyang palayain ito. Sa gitna ng pagtatanong, napansin ni Hejun ang smartwatch sa pulso ni Sorey. Agad niyang inutusan ang kanyang assistant na hukayin ang lahat ng data sa loob ng relo. At sa sandaling iyon, nagkaroon ng nakakagulat na bagong direksyon ang kaso. Sa pagsusuri ng security footage, nakita ng pulisya ang isang kainahinalang lalaki na palaging gumagala malapit sa bahay ni Sorey. Ang lalaking ito, lumabas na may malaking alitan sa pananalapi laban sa biktima. Agad siyang dinala ni Hejun para sa interogasyon. Hindi na ito nagpaligoy-ligoy. Umamin siya agad na siya ang pumatay. Ang motibo, paghihiganti. Ayon sa kanya, ginamit ng biktima ang isang ilegal na financial scheme para dayin ang ipon ng kanyang ina, na dapat sana ay para sa gamutan. Naiwan ang ina ng walang pera para sa medikal na pangangailangan, na siyang nagtulak sa kanyang kamatayan. Gayunpaman, nang tanungin ni Hejun kung si Sorey ba ang nagutos sa kanya, mariin itong itinanggi ng lalaki. Iginiit niyang ginamit lamang niya ang GPS tracking sa telepono ni Sorey para hanapin ang biktima. Nang ipakita ni Hejun ang larawan ng biktima para sa pagkakakilanlan, tumugma ang kanyang testimonya sa lahat ng sinabi ni Sorey sa kanya noon. Ngunit nanatili ang kutob ni Hejun na malayo pa ito sa pagiging simpleng kaso. Pagkatapos, ipinatrack niya sa kanyang assistant ang movement history ng telepono ng biktima. Natuklasan niyang ang huling signal ay nawala mismo sa parehong dalampasigan kung saan nakita si Sorey na parang may itinatapon sa tubig. Nais ni Hejun na magpadala ng team para magsaliksik sa ilalim ng dagat, ngunit nakumbinsi siya ng kanyang assistant na huwag ituloy. Sa sandaling iyon, dumating ang audio recording mula sa smartwatch ni Sorey. Nang buksan niya ito, hindi niya narinig ang kumpisal ng krimen. Sa halip, isang buong kumpisal ng pag-ibig para sa kanya. Sinabi ni Sorey na ang tunay na dahilan kung bakit siya lumipat sa bagong lungsod ay para lamang muling makita si Hejun. Doon napagtanto ni Hejun na maaaring lubos niyang na-misinterpret ang lahat. Agad siyang tumawag kay Sorey, nais siyang makausap ng harapan at makakuha ng totoong sagot. Natutunan niyang nasa bundok si Sorey, inilibing ang abo ng kanyang ina. Nang sa wakas ay nagkita sila, si Sorey ang unang kumilos. Inabot niya ang kanyang telepono na may nakahandang mensahe. Tinanong niya si Hejun, matapos mo akong iwan, patuloy ka pa bang hindi nakakatulog? Naiisip mo pa rin ba ako kapag ipinikit mo ang iyong mga mata? May lugar pa rin ba ako sa iyong puso? Kahit walang salitang lumabas kay Hejun, nakita ni Sorey ang sagot sa kanyang reaksyon, at sapat na iyon para sa kanya. Maingat niyang iniabot ang telepono, ang mismong dapat sana ay nawasak na, at sinabi niyang gamitin ito upang muling imbestigahan ang kaso. Hindi pa lubos na nauunawaan ni Hejun ang ibig niyang sabihin, hanggang sa nakuha ng kanyang assistant mula sa dagat ang telepono ng biktima. Ang mga mensahe sa loob nito ay naglantad ng nakakatakot na katotohanan. Lumabas na ang kasalukuyang asawa ni Sorey ay natuklasan ang audio recording ng pagtulong ni Hejun sa kanya na takpan ang naunang krimen. Ginamit niya ang recording na iyon upang blackmailan si Sorey, pinilit siyang sumali sa kanyang mga panloloko. Binalaan niya na kung hindi siya makikipagtulungan, ilalabas niya ito sa publiko. At si Hejun ay hindi lamang mawawalan ng trabaho, kundi masisira ang buong buhay niya. Wala nang ibang pagpipilian si Sorey kundi pumayag. At lumabas na ang araw na ipinadala ang mga mensaheng iyon ay eksaktong araw na namatay ang ina ng pumatay. Biglang nag-click ang lahat. Mabilis na bumalik si Hejun upang muling interogahin ang salarin at natutunan niyang binisita ni Sorey ang ina ng salarin sa ospital. Tinanong niya ang lalaki kung nakakita ba siya ng 4 na asol na kapsula. Umiling ito, ngunit idinagdag na habang lumabas siya para mag-agahan, si Sorey ang naiwan upang bantayan ang kanyang ina.
Pagbalik niya, patuloy na nagrereklamo ang kanyang ina na sobrang antok, at hindi nagtagal ay pumanaw na. Doon lamang tuluyang tumama kay Hejun ang nakakatakot na katotohanan. Lahat ng ginawa ni Sorey ay para protektahan siya. Nakikita mo, ang pumatay ay nangako noon na kapag may nangyari sa kanyang ina, hahanapin at papatayin niya ang asawa ni Sorey na scammer. Kaya ginamit ni Sorey ang galit ng lalaki para gawin ang maruming trabaho. Ang 4 na natitirang fentanyl pills, siya mismo ang nagbigay nito sa ina ng salarin. Sa mismong araw na namatay ang matanda, ginamit ng salarin ang GPS ng telepono para hanapin ang asawa ni Sorey at maghiganti. Nang malaman na ni Hejun ang lahat, desperado niyang tinawagan si Sorey Ray, pinipilit siyang magsabi tungkol sa nilalaman ng recording. Ngunit kalmado lang na sinabi ni Sorey na iyon ay recording ng mga salitang puno ng pagmamahal na minsan ay sinabi ni Hejun sa kanya. Lubos na nalitaw si Hejun, parang nasa makapal na ulap ng kalituhan. Kahit gaano siya magtanong, tumanggi si Sorey na magbigay ng tuwirang sagot. Pagkatapos ng tawag, naglakad si Sorey mag-isa papunta sa baybayin. Nais niyang manatiling nakabaon ang sikreto habang buhay. Itinuturing niya itong huling panaginip ng kanilang trahedyang pag-ibig, upang matiyak na hindi na kailanman haharap si Hejun sa masakit na pagpili sa pagitan ng kanyang tungkulin at puso. Hamukay siya ng malalim na hukay sa buhangin at pumasok sa loob. Umupo siya roon habang dumarating ang alon, dinadala. Ang buhangin na unti-unting nagtatakip sa kanya hanggang tuluyang mabalot. Gamit ang GPS ng kanyang telepono, natunton ni Hejun ang kotse ni Sorey. Sa loob ng telepono, natagpuan niya ang isang audio file na pinamagatang, Shattered. Doon niya tuluyang naunawaan ang malalim na kahulugan ng mga salita. Ang recording ay mula sa mga salitang sinabi niya kay Sorey noong tinulungan niya itong sirain ang ebidensya. Ang mga salitang iyon ang naging tanging kaliwan ni Sorey sa mahabang gabi ng kalungkutan. Wasak ang puso ni Hejun nang marinig ang recording. Tumakbo siya papunta sa dalampasigan na parang baliw, sumisigaw ng pangalan ni Sorey. Ngunit dumaan na ang tubig at wala nang bakas si Sorey Ray. Para sa ilan, masyadong malagim ang kanyang kamatayan. Ngunit para sa kanya, marahil ito ang pinakahuling paraan upang ipakita ang kanyang matinding pasya na tapusin ang kanilang kwento magpakailanman. At dito nagtatapos ang pelikula. Ang obra maestra na ito ay gawa ng direktor na si Park Chan-wook. Ginamit niya ang anyo ng isang crime thriller upang balutan ng malalim na tanong tungkol sa tunay na kalikasan ng pag-ibig, lumilikha ng isang cinematic world na puno ng metapora at matinding drama. Ang pinakanamumukod tanging katangian ng pelikula ay ang textbook visual language nito. Ginamit ang mga imahe bilang metapore sa relasyon ng mga karakter. Mga bagay tulad ng surveillance cameras at binoculars upang lumikha ng palagiang pakiramdam na may nakamasid. Pinagsama pa ito sa artistic at seamless transitions, na perpektong naglalarawan ng hilaw at komplikadong emosyon ng mga tauhan. Ang kwento, na may dalawang malalaking twist na nakasentro sa pag-ibig, ay lubos na winasak ang tipikal na trope ng femme fatale na madalas nating nakikita. Pinagsama nito ng mahusay ang misteryo at romansa sa paraang lohikal at makatotohanan. Ang pag-arte ay isa sa pangunahing halina ng pelikula. Si Tangi ay nagbigay ng pambihirang performance, na ipakita ang misteryo at kahinaan ni Sorey. Ang kanyang pilit ng ngiti sa ilalim ng pressure at ang kanyang restless aura ay perpektong nagtago sa dalawang mukha ng karakter sa pamamagitan ng kontrolado at maingat na pagganap. Isang papel kung saan ang kanyang personal na karisma at personalidad ng karakter ay nagtagpo ng walang putol. Samantala, si Park Hae-il ay lumikha ng isang detective na parehong elegante at malalim ang komplikasyon. Ang kanyang pagbabagong anyo mula sa pagiging isang purong rasyonal na propesyonal tungo sa isang lalaking lubos na nabulag ng pag-ibig ay natural at lubos na kapanipaniwala. Bawat eksena kung saan nagtatagpo ang dalawa ay tunay na nakakabighani. Gayunpaman, dahil sa ilang limitasyon ng script, hindi lubos na na-explore ang buong lalim ng karakter ni Sorey Ray, na medyo naging missed opportunity para sa performance ni Tang Wai. Sa madaling salita, ang Decision to Live ay isang pelikulang may natatanging pirma ng direktor, na may malinaw na lakas at kahinaan. Ginamit ni Director Park Chan-wook ang napakahusay na pagkakagawa ng camera angles upang punan ang anumang kakulangan sa storytelling. Samantalang ang mga pagganap ni Tangi at Park Hae-il ang nagsilbing emosyonal na kaluluwa ng pelikula. Bagaman may puwang pa para sa pagpapabuti sa character development at sa kabuoang daloy ng naratibo, matagumpay pa ring naipakita ng pelikula ang isang nakakaantig at napakagandang love story sa loob ng balangkas ng isang noir thriller. At dito nagtatapos ang ating movie review. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang subscribe button para sa channel. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang Asian Drama PH recap katulad nito at mag-iwan ng comment down below. Kita-kits tayo sa susunod na recap.